praise and worship you, O Lord. Maraming salamat po at kayo ang buhay sa amin upang makarating sa lugar nito, upang makinig sa inyong mga mensahe, O God. Lord, bless Pastor Gilbert, touch his lips, touch his whole body, from the tip of his head to the tip of his toe. Yes, Lord. Nawa ay maunawaan namin ang kanyang mensahe na nagmumula sa iyo, O Lord. Yes. Lord, nawa ito ay aming mali sa pabuhay at ito ay mag-lanjake sa aming mga pagkatao upang ito ay makita ng buong magla, O Lord. Lord, maraming salamat po sa mga kapatid na dinala nyo ngayong araw na ito upang makinig sa inyong salita. Maraming salamat din po at nabuo ang aming worship team at nawa ito yung pag-bless sa inyong puso upang kami ay makapag-worship sa inyo. Lord, we glorify you, we worship you, in the mighty name of Jesus we say, Amen. Scripture reading from the book of John, chapter 14, verse 1 to 3. Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself. The word of the Lord. Magandang hapon sa ating lahat, mga kapatid. Ang message natin ngayon ay mga malapit sa sikmura, malapit sa puso. Praise the Lord. Kasi building the house of God, ang pinaka-pundasyon dyan, ang pinaka-importante dyan, yung puso talaga natin. Doon sa Beatitudes ng ating Panginoon sa Matthew chapter 5, nabanggit niya doon na blessed are the pure in heart, for they shall see God. Puso talaga ang problema eh. Praise the Lord. Tayo lahat mga kapatid ay convicted dito. Tayo lahat. Walang isa na hindi kumitado dito mga kapatid. Kasi kung if you're not convicted with that problem, so ibig sabihin wala nang dapat ayusin pa sa'yo. Kasi ang problema talaga ng tao ang puso eh. Sabi sa Jeremiah chapter 17 verse 9, ayaw kung tama ba mo? 17 verse 9. Wala nang ibang pinaka-masama na bagay kundi ang puso. Masama sa lahat ng bagay ang puso. Amen? Kaya nga, declare tayo na patay. Declare tayo na tayo ay makasalanan, tayo ay masama when it comes to our flesh. Wala talaga, full shoot talaga tayo mga kapatid. Wala tayong dapat may pagmalaki sa Panginoon. Kung wala ang biyaya ng Diyos, salamat sa biyaya ng Panginoon. Amen mga kapatid. Salamat sa biyaya ng Panginoon. Praise the Lord. Ang pag-usapan natin ngayon ay patungkol sa bahay ng Panginoon. At salamat dahil tayo binuksan na kung ano ito. Amen? Hindi na tayo nangapa sa dilim. Hindi na tayo umaasa sa false pala na pag-asa. Mali na pag-asa mga kapatid. Sapagkat itinuro sa atin ang bahay ng Panginoon ay naghihintay sa atin kung sa napakalayong lugar. Isang physical na bahay na atin lang palang iwanan pagkatapos ng rapture. Iwanan natin doon sa langit. Makatira lang tayo doon ng 7 taon doon sa bahay niya na sinasabi nila. Meron ko 7 years na tayo makatira doon. Pagkatapos din, iwanan natin yung bahay niya, bababa na naman tayo dito sa lupa. Sabi nila mga kapatid. At maghari tayo kay Kristo, kasama kay Kristo sa 1,000 years. Pagkatapos darating ang bagong langit at bagong lupa. Saan yung bahay mo? Saan yung bahay mo? Na pinagmalaki natin noon. Salamat sa Panginoon na binuksan tayo ng ganito mga kapatid.
Praise the Lord. Alam niyo, ang bahay ng Panginoon ay Old Testament term, mga kapatid. Refreshment lang ito. Kung baga refreshing, i-refresh lang ng Diyos ang ating mga puso ngayon. Hallelujah. At i-confirm natin mismo sa ating mga puso, mga kapatid, na ikaw mismo kumbinsado talaga, convinced ka na ang bahay na ito ay hindi physical. Kundi ang bahay na ito ay talagang spiritual na tahanan ng Panginoon, which is nandoon sa loob ng tao. Praise the Lord. Sa Old Testament kasi, nag-una ito nung kay Moses, from 10 to 10th of David, from 10th of Moses to 10th of David, sapagat dalawang 10th yun eh. Yung tabernacle of Moses, naging tabernacle of David, pagkatapos doon, magnificent temple of Solomon. Amen po ba? So from 10 to 10 to temple, ang Diyos ay nakatira doon sa tent ni Moses, at pagkatapos nung matapos yung tent of Moses, tent of David, mga kapatid, nakatira na naman ng Diyos doon. Pagkatapos doon na nag-decide ang hari, sabi niya, gusto kong gawan ng bahay ang Panginoon. Isang magnificent na bahay, sabi niya. Hindi ordinary yung bahay. Sapagkat nakita niya kaya sarili, nakatira sa palasyo, samantalang tao lamang siya. Pero ang Diyos na may-ari sa lahat ng bagay at gumagawa sa lahat ng bagay, mga kapatid, nakatira lamang sa barong-barong. Sa tent lamang siya nakatira. Kaya sabi ni David, gawan ko silang bahay. Alam mo ninyo, building the house of the Lord is a command from God sa kanyang mga tao, sa kanyang bayan. Command ito. Hallelujah. Ang sabi niya, magbigay kayo ng inyong offering. Give me your offering. Para hallelujah. Na-misinterpret sa church ngayon. Magbigay tayo ng offering, ang kahit sa offering, para itayo ng isang bahay na physical. Di ba? Lahat tayo doon. Nag-collect tayo church, mayroong gagawin doon na bahay, mayroong gagawin doon na church building, at isang air condition church building. Hindi talaga abot ng church, mga kapatid, ang spiritual na sinasabi ng Scripture. Bakit ko nasabi ito? Kasi kung naabot pa ng church, hindi na gawin ito. Hindi na gawin. Kung kulikta ka ng pera, sapagkat ang akala mo ang Diyos ay nakatira doon sa bahay, sabi niya, wala na yung bahay eh. Yan na sinira na yung templo ni doon sa panahon ni Jesus Christ, di ba? 70 AD, mga kapatid. Talagang sinira to talaga yun. Sabi ng Panginoon, sisirain ito at walang matira ditong bato. Ang lahat ito ay scatter ng Diyos sapagkat tapos na ang gamit nila. Wala na ang presensya ng Diyos doon sa bahay na yun. Nakita natin nung mamatay ang ating Panginoon. Pinunit niya yung tabing ng templo, mga kapatid. Yung tabing na nag-uula, naghahadlang na hindi na rin makita yung most holy place. Sapagkat ang makakita doon, banal lamang. Biro mo, ang pinakadakilang saserdote lang mga pasok doon man sa iyo. Pero nung mamatay natin Panginoon, pinunit yun from top to bottom, mga kapatid, yung tabing yun. Nakita lang mga tao sa labas. Yung mga pare na supposedly hindi na makita yung lugar na yun. Nakita na nila yung lugar na yun. Pero hindi na nakita ang presensya ng Panginoon. Amen? Bakit wala na yung presensya ng Panginoon? Kasi hindi na sila namamatay. Kasi kung makita mo ang Diyos ng Old Testament, patay ka talaga. Kaya nga, bawal lang sino mang pare makapasok doon sa most holy place eh. Ang mga ordinaryong pare hanggang sa holy place lamang sila. I-trim nila yung lampstand at saka yung table of showbread. Pero most holy place, chief priest lamang makapasok doon man sa iyo. Sa panahon ng atonement, the Feast of Atonement, the 7th month of the year. Pero nung panahon na si Kristo ay namatay, hallelujah, napunin yung mga kapatid. Wala na doon ang presensya ng Diyos. Ang presensya ng Diyos ay nasa tao na. Amen ba? Kaya sabi niya, magbigay kayo ng offering. Kung tingnan natin, balikan na natin ito ng konti, mga kapatid. Pero may oras pa naman tayo eh. Sa chapter 25 ng Exodus, just to refresh our mind, at kung tayo mag-share, at least mayroon tayong batayan na hindi pala tayo nangangapa sa dilim itong ating pinagsishare. Hallelujah! Na, di ba sikat na sikat yan ang bahay ng Panginoon? Pupunta tayo doon, sikat na sikat na decision siya.
Kinakailangan ma-rapture ka. Masama ka sa rapture para makapunta ka doon sa bahay niyo. Ang sabi niya sa chapter 25, sabi niya, "And the Lord spoke unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel." This speaks to the people of God nowadays. Tayo ang sinasabihan dito mga kapatid, sapagkat ang Old Testament, nasa New Testament revealed. Ang New Testament, nasa Old Testament concealed. Nakuha niyo ako? Doon pala sa Old Testament, doon na New Testament. Kaya lang nakakonceal siya, nakatago siya. Hindi siya makita sapagkat pinipresenta lang ng mga types, mga kapatid, ang shadows doon sa Old Testament. Pero nandoon na yung New Testament. Hallelujah. Tandaan niyo yan. Ang Old Testament nasa New Testament na siya. Revealed na siya sa New Testament. Ang New Testament doon sa Old Testament, nakatago siya. Nakatago siya sa mga shadows at types, mga kapatid, sa mga pista, sa mga batas, nakatago ang New Testament doon. Pero ang intended meaning noon, spiritual talaga, at tayo ang pinatungkulan doon, mga kapatid. Tao talaga. Ikaw ang pinaka-special sa harap ng Panginoon. Walang tao talaga na outcast sa harapan ng Diyos. Wala kahit sino. Yan ang palagi ko isisigaw. Hallelujah. Kahit sino ka pa kasama, kahit ano ka pa dito sa mundong ito, ikaw ang pinakamasamang kriminal sa mundong ito. Walang outcast sa Diyos, mga kapatid. Walang outcast. Pinatunayan niya yun na si Barabas ay kanyang pinagawalan. Supposedly si Barabas ang dapat mabitay. Pero sabi ng mga tao, ipako si Kristo. At si Barabas ang pinakawalan. Si Kristo ang pinako sa krus. Instead of Barabas. Si Barabas ang presentasyon naman ng lahat ng tao. Amen mo ba? Salamat sa Panginoon. Ang sabi dito, "And the Lord spoke unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel, that they bring an offering." Ito yung misinterpretation dito. Ang offering kasi na hiningi dito, mga kapatid, mayroong spiritual implication sa New Testament. Amen? Pero pagdating sa New Testament, dahil pera ang pinag-usapan, kaya nga sabi ni Kristo, dinisregard ninyo ang weightier side of the law. Pero ang binigyan ninyo ng halaga, yung pera, sapagkat pera eh. Kahit wala na sinasabi, may tithes sa New Testament mo, even Christ, sabi niya, kung magbigay na, sige, magbigay kayo. Sapagkat Old Testament na yung panahon yun. The last prophet sa New Testament is John the Baptist. Hallelujah. Kaya nung panahon ni Kristo, transition from law to grace yun eh. Nandun pa siya, at sinabi ng Biblia, si Kristo, sinunod niya ang batas, kahit ano, kahit muldo, kahit kuwit, sinunod ng ating Panginoon. Pero nung magbigay ng tithes, sabi, sige, magbigay ng tithes, pero doon sa templo niya ibigay. Sapagkat ang tithes ay para doon sa mga pare. Hallelujah. Ang misinterpretation, hanggang ngayon, ginawa ito mga kapatid, magsilo ng pera ng mga tao. Hallelujah. Kasi nga dito nga, sabi ng Panginoon, speak unto the children of Israel that they bring me an offering. Magbigay sila sa akin ng kanilang alay. Hallelujah. Ano ang purpose? Hallelujah. Ang sabi dito mga kapatid, of every man that giveth it willingly with his heart, he shall take any offering. Galing sa puso. Pero ang purpose na doon, dito sa verse 8, sabi niya, and let them make me a sanctuary. Amen? Ano yung sanctuary? Yun yung, kung hindi kayo familiar dito, kapatid. Kasi wala tayong tamang view sa New Testament pag hindi natin pag-aralan ito. Kaya direct na lang tayo, ang langit pala yung physical, pupunta tayo doon. Pagkat wala namang ibang bahay ng Diyos, alam natin. Ang alam natin nung si Kristo ay namatay at ang buhay na magulit, pumunta siya sa langit. At nanirahan doon. Kaya yung bahay natin, nandun siya. I go to prepare a place for you. Akala natin lugar na pinupunta ng Panginoon. Bakit? Sapagkat wala tayong kunti man lang nalalaman sa Old Testament, mga kapatid, about the house of God. Hallelujah. Sabi niya sa verse 8, and let them make me. Pagawan niyo sila para sa akin. Para sa Diyos itong sanctuary ito. Hallelujah. And let them make me a sanctuary that I will dwell among them. Kung ako'y tumira, biro mo yan
mga kapatid. Hallelujah talaga. Kanina habang pinakinggan mo yung worship na yan, yung heart of worship. Pinakinggan ko doon sa TV, mga kapatid. Wala talaga. Talagang durog yung puso ko. Sabi ko, hindi mo kailangan kahit ano-ano, Panginoon. Wala kang ibang kailangan sa tao. Kundi yung puso ng tao. Akala kasi natin, mapiki natin ang Diyos eh. Kaya akala natin sa ating mga effort ay ma-please ang Diyos. Wala po mga kapatid. Kaya sabi ni Paul doon sa 1 Corinthians chapter 3, sabi niya, take heed how you build upon that house. What you build upon that house. Take heed. Makinig kayo. Ano ba ang inyong ginawa para gawin ito? Sabagat wala tayong ibang may patong doon mga kapatid. Wala tayong ibang magawa doon. Sagalang ating mga sarili. There is only one foundation of that house. And that foundation of that house is Jesus Christ. Siya lamang mga kapatid. Akala nito ng faith. Dami talaga ang dami talaga mga basura na pumasok sa ating mga buhay pananampalataya, no? But then thanks. Salamat sa kanila. Salamat. Salamat. Sapagkat doon na ano yung ating mga puso, mga kapatid, na mag-seek pa ng deeper things ng Diyos. Wala. Ang pananampalataya, basahin natin mga kapatid. Basahin nga natin yung ano. Basahin nga. Ito, buksan mo nga yung Galatians chapter 3, verse 22. Nung mabasa ko ito kanina, sabi ko, napakatibay talaga yung prophetic, napakatibay talaga yung turo ng prophetic. Grabe talaga. Noon, kinakain na natin na walang question. Kain ng kain. Kain ng kain. Hindi natin alam ano ba ito kinakain natin. Kung masahin niyo yung Galatians chapter 3, sabi niya sa verse 22, but the scripture hath concluded all under sin. Ang scripture nagsabi na lahat tayo ay kasalanan. Sabi niya, that the promise by faith. So yung faith is isang promise. Kaninong faith, mga kapatid? Yun. Parehas tayo nakapag-aral ng kunti sa ano eh. Ito si Sister Rose, ma'am pala ito eh. Maestra pala ito. Ako mga kapatid, third year college ako ng secondary education. Nag-master ako ng English, pero hindi ko marunong ng English. Totoo yun. Secondary education ako, BSED ako. Third year. Ang major ko, English. Pero hindi ko marunong ng English. Pasensya na kayo. Praise the Lord. Hallelujah. Pero yung mga at least mayroon tayong nalalaman. Sabi kasi dito, but the scripture had concluded all under sin that the promise by faith of. Ano yung of sa part of speech mo? Yung preposition yun. Hindi sinasabing the promise of faith to Jesus Christ. Akala rin ating pananampalataya, binigay natin ng Kristo. But the scripture, pakinggan niyo mabuti mga kapatid. Pakinggan niyo mabuti. Sabi nito, but the scripture had concluded all under sin that the promise by faith of Jesus Christ. Kaninong faith? Faith of Jesus Christ. Pananampalataya ni Kristo. Hindi pananampalataya natin patungo kay Kristo, kundi ang pananampalataya ni Kristo. Praise the Lord. Sabi dito, hallelujah, that the promise by faith of Jesus Christ might be given. So yung faith is given. Amen po ba? Hindi atin. Na ito, pinipiga ng mga pastor, manampalataya ka. Tanggapin mo si Kristo. Pag hindi mo tanggapin, mapunta ka ng impyerno. Hindi po. There's no other foundation laid, mga kapatid. The foundation is Jesus Christ. Si Kristo talaga muna. 1 Corinthians chapter 3, verse 9 to 11 o 13. Basahin natin yun mamaya. Saan yan? Okay. Sabi niya, hallelujah. The faith of Jesus Christ might be given to them that believe. Nandun na yung faith ni Kristo ibigay sa iyo, manampalataya ka nga sapagkat nabuhay ka na. All under sin niya eh. Kaya patay ka. Praise the Lord. Pag
mabuti ito. But before faith came, pakinggan mo ba, i-digest natin mabuti itong scripture na ito. Sabi niya, but before faith came, nandiyan ba yun? 24. Yan, namin 24. So the scripture, sabi niya, verse 23, but before faith came, we were kept under the law. Sabi niya, shut up unto the faith which should afterwards be revealed. You know, sa Old Testament, mga kapatid, magbasa kayo ng inyong mga concordance. Wala kang mabasang faith doon, isang bisis lang. Sa the whole Old Testament scripture, mga kapatid, one time naman nabanggit ang faith. Hallelujah! Sapagkat hindi pa na-reveal ang faith ng panahon na yun. It must be revealed. Ang sabi nito, we are shut up under the law. Praise the Lord. Ang sabi niya, all understand that the power of faith Jesus Christ be given unto them that believe. But before faith came, we were kept under the law, shut up under faith, which should afterwards be revealed. Verse 24. And wherefore, the law was our schoolmaster to bring us unto Christ. Hindi sinabi, to bring us unto that faith. Hindi po. Hallelujah. So ang batas ang nagtuturo sa atin upang dalhin tayo doon kay Kristo. Si Kristo muna. Amen po ba? Hindi sinabi na dadalhin tayo ng batas doon sa ating pananampalataya. Mabuhay ang ating pananampalataya. Ma-reveal ang ating pananampalataya dahil si Kristo ay nandiyan na. Praise the Lord. Sabi niya, the law is our schoolmaster to bring us unto Christ that we might be justified by faith. Kaninong faith? Faith of Jesus Christ. Kaya nga, kung memoryado ninyo yung Galatians chapter 2. Ano pastora? Ano ba yung I am crucified with Christ? Galatians 2:22? 2:20. I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. Saan si Kristo? Christ liveth in me. Hallelujah. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of Jesus Christ. Maniwanag yun. Hallelujah. At ang buhay ko ngayon, pinabuhay ko sa pananampalataya kay Kristo, pananampalataya ni Kristo. Faith of Jesus Christ, not my faith. Hallelujah. Doon, i-digest natin yung 1 Corinthians chapter 3. Bago tayo pumunta doon sa John chapter 14, mga kapatid. 1 Corinthians chapter 3. Kung may mga question kayo, huwag kayo magtanong. Huwag kayo mag-ibig magtanong. Hallelujah. Sabi niya sa verse 9, for we are laborers together with God, we are God's cultivated field. Yan mo, simbolo ang ginamit dito. Sabi niya Paul, for we are laborers together with God, we are God's cultivated field. Tayo ay sakahan. Hallelujah. Ang tao ay sakahan. Anong gagawin nung sa sakahan? Sino mo magsasaka dito? Ako, nakatikim na ako magsaka rin mga kapatid, sapagkat wala kami ibang kinakain doon. Kundi yung sinaka namin, kunti lang na lupa, kunti lang, ginawa namin palayan. Pastor Malupig, malapad ang palaya dito eh. Hindi pwede yung palayan mga kapatid, na taniman mo, na hindi mo i-cultivate. Amen? Pag gusto ka mag-ani ka na sa gana, i-cultivate mo talaga yun. No? Yun ang piniksyon dito ni Paul. Tayo ay kinultivate ng Diyos as parang sakahan, mga kapatid, upang taniman. Hallelujah. Cultivated field niya. Sabi niya, you are God's building. Sa ibang salin, you are God's house. Kayo ang bahay ng Diyos. Praise the Lord. At dito sa sunod na verse, sabi niya, according to the grace of God which is given unto me, as a wise master builder, I have laid the foundation and another builded on it, but let every man take heed how he buildeth upon it. Kinakailangan matuto tayo makinig, paano natin gawin itong bahay na ito, mga kapatid. Sapagkat wala kang dapat na ipatong doon na galing mula sa iyong sarili, na parang sabihin mo, ito na lang Panginoon.
Katulad tayo kay Abraham, sabi niya, Panginoon, ito na lang. Si Ismael na lang, Panginoon. Anak ko naman ito eh. Grabe itong digmaan niyo ng Israel. Grabe talaga. Pero, alam niyo, napakaano talaga ang Biblia. Napakatotoo talaga ang Bible. Habang nagsasalita si Netanyahu kagabi, ginamit niya yung scripture, ginamit niya yung example sila Abraham. Grabe itong mga tao nito, no? Sila mismo yung race na yun. Sila mismo yung race na yun. Ang sabi nga doon sa nabasa ko, sabi niya, ngayon, ang Israel ay mayroong digmaan. Saan ang kanilang Diyos? Saan ang kanilang Diyos? Sabagat alam ng lahat ng sanlibutan, mga kapatid, kung paano gumalaw ang Diyos sa kanyang bansa. Praise the Lord. Pero, hindi ko marinig, bro. Yung scripture ba, pastor, na sabi na Christ lives in us? Oh, Christ lives in us. Lives in us. Kasi may kaibigan ako, sinabihan ko that Christ already lives in us. Oh. Sabi niya, hindi. Kasi nang umakyat daw si Jesus Christ sa langit, iniwan niya yung Holy Spirit sa atin. Yan daw yung lives in us. Sino Ano yung ba yung katotohanan doon? Tama naman yung sinabi niya, pero hindi na niya nalalaman na yung Espiritu Santo na yun ay si Kristo. yun ang hindi niya nalaman. Can you separate the Spirit and the Son and the Father? Can you separate them? Ginawa kasi nilang separate si Jesus Oo. Christ sa Holy Spirit. Kaya ang Espiritu na naiwan dito ang katawan na sa langit. Di ba, kung hindi ipinakita ni Kristo ang kanyang katawan, hindi siya makita sapagkat spiritual being na nga siya eh. Siya ang kauna-unahang tao, mga kapatid, na lumakad sa harapan ng Diyos. Kompleto siya. Perfect siya na tao, kapatid. Yung tao na create in the image and likeness of God. Sapagkat yung tao na create sa likeness ng Diyos ay God man yun eh. Diyos na tao yun eh. Yun ang ating patunguhan. Yun ang di ba sa naku po, hallelujah. Tignan mo yun, para ano, bro, kasi ikaw pa lagi nag-encounter ng ikaw pa lagi nag-encounter ng tanong eh. Hallelujah. Kung tignan mo dito sa John chapter 14, di ba naguguluhanan ng iyong mga disipulo? Sabi ni Kristo, iwanan ko muna kayo ng panandalian. Sabi ni Pedro, sasama mo Panginoon. Sabi ni Kristo, hindi ka muna makasama ngayon. Pero afterwards, makasama ka na. Yung afterwards na yun, hanggang 2,000 years hanggang ngayon, hindi pa namatay yung afterwards. Praise the Lord. O, tinan mo. Nagugulumihanan sila sapagkat mayroon siyang pupuntahan na hindi alam mo, disipulo. Sabi niya, ipakita mo niyo sa amin ng Ama at kami ay masatisfy na. Sabi niya kay Pilipi, napakatagal na tayo nagsama. Hindi mo ba alam na ako at ang Ama ay isa? Praise the Lord. So paano natin iwala yung Ama at anak ko? Iisa sila eh. At paano natin iwala yung Espiritu? Yun ang very nature of God. God has no flesh. God is a spirit. Kaya kung tingnan mo dito, sa John chapter 14, sabi niya, if you love me, you will keep my commandment. And I will pray the Father, and He shall send you, and give you another comforter. Akala niya, yung another talaga kay Christ. Kung tinuhan, and I will pray the Father, and He shall give you another comforter that He, yung comforter is He. Pronoun na lalaki. Sabi niya, and I will give you another comforter that He may abide with you forever. Tala mo? Gagawin katilahan itong comforter na ito. Hanggang sa hanggan, manirahan sa'yo. Sabi niya, pero alam natin bro, tanggap natin na itong comforter na ito na sa tao na yan. Ang Espiritu Santo na sa tao na talaga. At hindi na sa kailanman hiwalay sa tao. Kahit sino ka pa, kapatid. Hallelujah. Ay sabi niya, then the Spirit of truth. Naku po. Di ba sinabi ni Kristo, I am the way, I am the truth. And
and I am the life. Kasi yung I am na yun yung nga pangalan ng Ama doon sa Old Testament. Bawat banggit ng Panginoon ng I am, ang tinutukoy niya, siya at ang Ama iisa. I am the way. The only way is God. I am the truth and I am the life. There's no other life, kapatid. Kaya bawat banggit ng Panginoon ng I am the word, sapagkat tanungin ng Diyos Moses, tanungin ni Moses ang Diyos, ano ang pangalan mo? Dahil kung tanungin ako ng mga Israelita, anong sasabihin ko? Anong pangalan mo? Sabi ng Panginoon, ako si ako nga. Kahit anong kalagayan mo, ako. Amen? Ako si ako. Kung mayroon pang pangangailangan, ako ang sagot. Walang iba, ako. Yun yung ang Diyos, mga kapatid. Kaya nung sabihin ng Panginoon, I am the way, tinutukoy niya yung magiging isa niya sa Ama. I am the way, I am the truth, and I am the life. Yun sabihin niya, and I will pray the Father, and He shall give you another comforter, that He may abide with you forever, even the Spirit of truth. Ang Espiritu ng katotohanan, sino ito? Meron pa bang ibang truth? Di ba sabi ni Kristo, I am the truth? Kaya nga bumalik na siya sa spiritual sa spiritual realm. Kasi kung hindi siya babalik sa spiritual realm, hindi siya makapanirahan sa bawat isa. Amen? Kung nasa physical pa siya, na physical katulad nung hindi pa glorified yung kanyang katawan, nandun nga siya. When there are 2 or 3 gathered in my name, so buhay ang Espiritu ng Panginoon eh. Pero nasa physical siya, kaya nga limitahan siya, kinakailangan babalik siya sama. When I will go back to my Father, which is Spirit. At ang promise niya, hindi 2 taon, 2,000 taon, di ba? 2,000 more years na mga kapatid ang nakalipas nung si Kristo ay napako, namatay, at nabuhay mo. Hanggang ngayon, hinintay pa natin siya. Kasi ang ating pagkaalam sa kami ng ating Panginoon, isang event, isang pagkakataon namang hindi po. Araw-araw dumating ang Panginoon sa ating kaalaman. Sa bawat kilos ng Diyos, sa bawat mga katotohanan natin nakita sa Scripture, mga kapatid, na nabuhay ang Espiritu mo, kami ng Panginoon. Unti-unti, kasi ang kami ng Panginoon sa progressive revelation. Hallelujah. Hindi po 2,000 years, mga kapatid. Pagkatapos ng Feast of Passover, sapagkat si Kristo ay napako sa araw ng Paskwa o Passover Feast, sapagkat siya na yung Passover Lamb. Siya ang fulfillment sa Passover Lamb. Kaya nga, panghuling hapunan siya. Bro, wala na yung hapunan na physical. Sapagkat dumating na nga yung totoong pagkain talaga. I am the bread of life. Hallelujah. Pagkatapos doon, mga kapatid, sabi niya, maghintay kayo. Maghintay kayo ng pagbaba ng Espiritu Santo. Hintayin niyo ako. Bumaba ang Espiritu Santo sa Book of Acts chapter 2, mga kapatid. 50 days after the Passover. Yun yung Pentecostes. Sapagkat yung Pentecostes, ang meaning doon, 50 days. Sa Old Testament, Penteconta, na ibig sabihin, 50 araw. Mula nung siya ipako, 50 araw nakalipas, dumating Espiritu Santo, mga kapatid, katotohanan yun. Yun yung Spirit of Truth. I will pray the Father, and He shall give you another comforter. Bakit ko nasabing siya? Pakinggan niyo mabuti, mga kapatid. Sabi niya, even the Spirit of Truth whom the world cannot receive, because it saith Him not, neither knoweth Him, but ye know Him, for He dwelleth with you. Pakinggan niyo mabuti ito. Sabi niya, ang Espiritu ng katotohanan, naninirahan kasama ninyo, at naninirahan sa loob ninyo. Magkaiba yung dalawa, mga kapatid. Tingnan mo, sabi niya, but ye know Him, for He dwelleth with you, and shall be in you. Ano? Naninirahan kasama ninyo, at naninirahan sa loob ninyo. Amen? Kaya nga, pagdating ng 50 days, paglipas ng 50 days after Passover, mga kapatid, sabagat si Kristo ay, si Kristo ay ilang araw si Kristo, mga kapatid, na nasa lupa. May mabasa ba kayo nun? Pagkatapos niyang mamatay at nabuhay na muli,
Ilang araw si Kristo na nanatili sa lupa muna bago siya umakyat sa langit. Langit na spiritual, ha? I'm not saying langit na physical. Ilang araw siya. May nabasa ba kayo doon? Kung basahin niyo yung Book of Acts chapter 1, mabasa niyo doon 40 days si Kristo. Kaya nga mayroon tayong 40 days pag mayroong mamatay. Mayroon tayong 40 days kapag ang paniniwala natin na 40 araw pa ang kaluluwa ng tao dito sa mundo bago siya akyat sa langit. Sapagkat yun ang nangyari kay Kristo. 40 araw muna siya bago siya umakyat. So, pagkatapos niya umakyat, sabi niya, huwag muna kayong umalis. Doon muna kayo sa Jerusalem. Doon kayo sa upper house. Hintayin ninyo magbaba ng Espiritu Santo. So, 10 days lang ang kanilang hinintay. Sapagkat kasama-sama pa ng mga disipulo si Kristo for 40 days, mga kapatid. And after 10 days, pagkatapos niya umakyat, sabi ni Kristo, maghintay kayo sa pagbaba ng Espiritu. Siya yun! Hallelujah! Wala iba eh. Hindi ka natin sila bro, wala iba eh. Kaya nga, ang Diyos na sa atin eh, pag you are complete in Him, ang sabi sa Colossians chapter 3, kompleto ka. Nandyan ang Ama, nandyan ang Anak, nandyan ang Espiritu Santo. You cannot separate God. Praise the Lord. Ang tao, ang tirahan talaga niya, mga kapatid. Ang tao talaga. Kaya sabi niya, build me a sanctuary that I may dwell in the midst of my people. Praise the Lord. Pinatunayan niya yun. Kung basahin natin sa 2 Corinthians, may oras pa tayo? May oras pa tayo? Okay. Mga kapatid, alam ninyo? Pastora? 15 minutes lang. Okay. Talagang, ang scripture sabi niya, pagdating ng araw, the Queen of the South, di ba narinig niyo si Sheba? Narinig niyo si Queen Sheba of the South? Na napakinggan niya yung kaalaman ni Solomon na napakatindi. Napakinggan niya sa mga sabi-sabi ng mga tao. Pero wala pang ano noon, wala pang electronics noon. Pero na-spread yung fame ni Solomon mo sa buong mundo. Hallelujah. Wala pang cellphone noon. Ngayon, hindi na anak ko itong pagtataka na na-spread na. Ano mo kasi, isang pinto ko lang, nandoon ka na sa US. Isang pinto mo lang sa Pilipinas ka, pero noon, paano na-spread yung fame ni Solomon pala na? Si Sheba pumunta roon. Sapagkat narinig niya na si Solomon ay napakatindi yung kanyang karunungan. Narinig niya kung paano ginawa ni Solomon ang bahay ng Diyos. Hallelujah. Pero hindi nakita ng mga mananampalataya ngayon. Ang hindi nakita ng mga tagapagturo ngayon, mga kapatid, sapagkat they are not recognizing who that house of the Lord is. Hindi lang. Kung magturo tayo ng bahay ng Panginoon, pupuntahan natin sa langit, talaga ignorante ka sa unukan. At ang sabi ng Panginoon, the Queen of the South, the Queen Sheba, will rise judgment against us. Bakit? Sabi ni Kristo, a greater than Solomon is here. Mas higit pa kay Solomon nandito. Ngunit, sabi niya, I came unto my own, but my own received me not. Amen po ba? They were looking another Solomon to come. Pero nandiyan na si Kristo. Ni-reject si Christ, mga kapatid. Sabi ni Christ, a greater than Solomon is here. Si Queen Sheba dito nga, hinanda ko dito yung malaking Biblia. When the Queen Sheba heard of the fame of Solomon concerning the name of the Lord, she came to test him with hard questions. She came to Jerusalem with a great retinue, with camels bearing spices and very much gold, and precious stones. And when she came to Solomon, she told him all that was on her mind. And Solomon answered all her questions. There was nothing hidden from the king which he could not explain to her. And when the Queen of Sheba had seen all the wisdom of Solomon, the house he had built, so nakita ni Sheba yung grabe pero wisdom tao talaga. At yung bahay na kanyang ginawa. The food of his table, the sitting of his officials, and the attendance of his servants, their clothing,
his cupbearers and his burnt offerings which he offered at the house of the Lord, there was no more spirit in her. Hallelujah. Ano yung, wala na yung espiritu sa kanya. Kumbaga, sold out na siya. Praise the Lord. Nung makita niya yung paano ginawa ni Solomon ang bahay ng Diyos at ang lahat doon sa kanyang kaharian. Sabi niya sa verse 6, as he said to the king, the report was true which I heard in my own land of your affairs and of your wisdom. Napakalayo ni Queen Sheba, mga kapatid. Pero karating doon. Hallelujah. Sino kaya nagdala ng mga report na doon? Sino kaya nagdala doon? May mga mensahero na pala talaga doon. Ano niya ito? But I did not believe the reports until I came and my own eyes had seen it. Behold, the half was not told me. Kalahati lang pala ang sabi sa akin. Hindi talaga buo. Grabe yung believe ni Sheba sa kay Solomon, mga kapatid. Nagdala siya ng maraming ginto doon. Ang ginto ng panahon ni Solomon, mga kapatid, wala nang makakumpara kay Solomon. Sa wisdom at sa yaman ng Israel, wala nang ibang haring dumating sa Israel na kasing dulong ni Solomon, mga kapatid. Hallelujah. Sabi niya, the reports was true which I heard in my own land of your affairs and of your wisdom, but I did not believe the reports until I came and my own eyes have seen it. And behold, the half was not told me. Your wisdom and prosperity surpassed the reports which I heard. Happy are your wives. Di ba si Solomon ay ilang asawa ni Solomon? Ilan yung kanyang asawa? Ilan yung kanyang 2,000 yung praise the Lord. Ilang taon kaya yun bago niya masipigan yung isang maghihintay sa taon. Pero sabi ni Sheba, happy are your wives. Praise the Lord. Happy are you. Sabi niya, happy are your wives. Happy are these your servants who continually stand before you and hear your wisdom. Blessed be the Lord your God who has delighted in you and set you on the throne of Israel. Pero sabi ni Kristo, dumating ang isang mas higit pa kay Solomon. Pero sa halip na inyong tanggapin, pahariin sa Israel, you are looking another Solomon, but here I am. Ni-reject na si Christ, mga kapatid. Hindi na alam na si Christ. Ilang bisis pa na mas malayo kay Solomon sa kanya. Amen mo ba? Sapagkat siya ang Lord of Lords and King of Kings, Creator of all things, mga kapatid. Praise the Lord. Pero ni-reject siya ng tao. Hanggang ngayon, ang churches ay hindi naniniwala ng tao. Hallelujah. Kasi ang biniliban ni Sheba doon, yung bahay ng Diyos. Grabe yung bahay ng Diyos. Bahay ng Diyos na ginawa ni Solomon. Pero yung bahay na yun ay nag-represent ng pala sa iyo at sa akin. Pero ngayon, alam mo yung pero ngayon, hanggang ngayon, hinintay, hinahanap ng mga tagapagturo ang bahay na ito. Pupuntahan nila through rapture. Kahit ang rapture sa false hope, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Amen mo ba? Salamat sa Panginoon. Hindi, sabi ko nga, hindi ko pwede ipagpalit itong mga katotohanan ito, mga kapatid, sa karangyaan ng buhay. Hindi. Ilang beses ko na sa Lord, kahit pag-dinlin ako ng sin, mahirap ako, mga kapatid, napakahirap. Hindi ako mahiya sabihin yan. Pero contented ako. The ability to be poor without complaining. Amen mo ba? Yun ang sinabi ni Pablo. Sabi niya, I know how to be abased and I know how to abound. In all things, in all experience, I am instructed by God. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Sabi ko nga, Lord, kahit magdildil mo lang kasi Panginoon, hindi ko isang tabi ng katotohanan ito. Grabe mga kapatid. Salamat sa Panginoon na diyan kayo nakinig. Ang aking prayer man din na buhay kong nakikinggan ninyo. Hindi kayo nakinig sa akin. Nakinig kayo kung anong sinasabi ng Espiritu Santo ngayon sa mga churches. Totoo yun mga kapatid. Ito yung pinasasabi sa atin itong huling panahon. Sabi niya pa rin po, Pastor,
Grabe yung limaan. Wala namang tira siguro sa atin. Kung tingnan yung mga misay, pinakawala ng Iran doon sa Israel. Naku po, parang planting rice na doon. Paano na po yung mga kapwa Pilipino doon? Paano sila nasurvive doon? Ulit talagang para ng tanim ng pala yung mga bomba na lumating doon sa Israel. Pero mind you, my brothers and sisters, wala nang one world government. Wala na talaga. Sumbatan niyo kung magkaroon pa ng one world government na tatayo as Antichrist na iisa. Wala na. Wala na. 4 lamang ang world government dito sa mundo ito. 4 na. At dumaan na sila. Ang panghuli yung Roman Empire. Doon sa Roman Empire, di ba, may halo ng luwad, may halo ng lupa doon yung paa. At bakal na. Mula sa ginto, naging silver, naging bronze, naging bakal at lupa. At doon sa part na yun, doon sa bakal na lupa, yun yung kingdom ng Roma, kapatid. At yung bato na sinabi ni Daniel, na parang inuka sa isang malaking bundok, tumama hindi sa ulo. Pastor, siguro sa next Bible study natin, ituro niyo po yung dream ni Daniel. Sige. Kung ano yung binabanggit Sige. mo sa preaching mo na yung about government. Magkaroon tayo ng peace, at least may peace ka sa Kasi kung malaman mo ito. hindi naman eh. Kasi nakita natin sa paligid natin, parang ma-threaten tayo eh. Digmaan, bumpahan doon, paano yan? Hindi kayo makaipikto yan dito sa Canada. Paano yung mga malas ng buhay doon sa Pilipinas? Malapit ang China, malapit ang Korea. Kasi magre-react sila. China, Korea, North Korea, magre-react ang Russia. Paano yan? Magkaroon na naman ng world war. Mayroon pa tatayo na world leader na sinasabi nila kasi tandaan niyo ito mga kapatid, i-connect na naman nila yan kay Antichrist. Yeah. Malapit na pagdating natin Panginoon sapagkat nandito na. Pero hanggang ngayon, walang Antikristo na nagdeklara na ako sa Antikristo. Sapagkat in truth mga kapatid, ang word na Antichrist is not singular. There are many Antichrist, sabi ni John. Sa kanilang panahon dumating na, many Antichrist. Hindi isang tao. At ang sabi nila, yung Antikristo nito ay magtatayo as world leader kasi genius kasi. Paniniwalaan siya ng Israel. Pero hanggang ngayon, wala pa. At hindi siya pwedeng umubo sa kahit saan-saan lang doon sa Israel. Kasi ang propesya na sinasabi nila, nilink nila ang Antichrist na ito na uupo sa templo. Amen? Magbasa kayo mga kapatid sa Israel kung may templo na bang nabuo yun. Kasi yan ang propesya eh. Ang Antikristo ay uupo sa templo at papanggap siya Diyos. Pero hanggang ngayon, walang templo sapagkat ang nakatayo doon ay moske. Kaya ang mga nananampalataya, gusto nila may gira sapagkat ang alam nila, mawala naman yung moske niya sa pamagitan ng gira. Pag mawasak yung moske niya, doon nila may tayo na yung third temple. Tapos papasok pa sa Antikristo doon. Wala pang third temple na tayo. So wala pang Antikristo. Ang hindi nila alam na ang Antikristo nito ay nakaupo na talaga sa templo. Amen? Sinong templo na tinutukol doon? Sabi nila, hindi nyo mo alam na kayo ang templo ng Diyos. Ang bawat isa nandyan si Antikristo, kapatid. Bawat deny mo sa Panginoon. Bawat ayaw mo sa gusto ng Panginoon. Kaya ang condition sa pag-build ng house, you must have a willing mind. You must have a perfect heart. Napakatindi itong mga requirements nito. Hallelujah. Kaya yung Espiritu pa ni Christ na sa bawat isa, sa bawat deny mo sa Panginoon, sa bawat ayaw mo sa Panginoon, mga kapatid, antay yun. Against, in opposition ka sa Diyos noon. Sapagat pinakinggan natin ang ating karnal na kaisipan. Sapagat ang karnal na kaisipan, mga kapatid, diyan ang lalaro ng Kristo. Amen mo. Now, pumunta na tayo doon sa mga kapatid, doon sa Second Chronicle. First Chronicle muna tayo. Kung may oras pa, magsabi kayo kung wala na. Ating pag-aralan yung pastora yung
Book of Daniel. Opo, para po makakita. Oh, yung apat na world empire na yun. Yes. Pag-aralan natin yung idols na nakita nila na napakapangit. Gold, silver, bronze, tapos bakal na doon sa paa. Pag-aralan natin yung ating Bible study. Para makita ninyo, hindi na kayo magtagam-agam wala na pala. Hindi ko sinabi ko lang digmaan. Meron. Kasi noon pa may digmaan eh. Noon pa, meron digmaan. Pero one world government, natatayo as one world leader at sinabi natin sa Christ. Maniwala kayo mga base sa salita ng Diyos. Sapagkat yung tumama doon sa paa, hindi tumama dito sa ulo, hindi tumama sa breast, kasi yung breast yun yung Medo-Persian Empire. Medo-Persian Empire yan? Oh. Tapos, ang tiyan ay Greek Empire. At ang dito sa baba, yun na yung Roman Empire. Hindi tumama ang bato dito sa ulo. Kasi wala pa eh. Hindi tumama ang bato dito sa dibdib, hindi tumama dito sa tiyan. Tumama dito sa paa. At nung tumama ang bato doon sa paa, mga kapatid, sabi ng Biblia, nung wasak ang ribulto rin. Kasi ang ribulto rin, mga kapatid, ang iba ko na ating old Adamic nature. Wala talagang buwasakin talaga ng Panginoon ang ating dating katawan. Hallelujah. Di ba sabi niya, as long as the first building is still standing, there's no chance na second building ay matayo. Sapagkat nakatayo ko yung unang building eh. So kinakailangan mawasak ito. Doon, tumama doon sa paa, pag tama doon sa paa, nawasak ang ribulto niyon at naging parang dust, naging ano siya, ano yung dust? Ano yung dust Tagalog? Alikabok, parang alikabok. At pinalit siya, hindi na nakita kayo na. Pero mo yun. So ang panghuling empire yun. Wala na may tayo. Kaya nga, maraming mga moves sila na mag-unite ang European. Everybody yun. Wala nangyari. Hindi na pwede nga isanungat nila yung propesya, mga kapatid. Wala na. Sapagkat nung tumama yung bato doon sa paa, nawasak ang ribulto, naging alikabok yung ribulto na yun, hindi na nakita. Pero yung bato na tumama sa kanya, lumaki at pumulo sa buong sanlibutan. Amen? Sino yung bato na yun? Ang sabi ng Panginoon, the rock of all ages is Christ, and Christ is a many-membered body. Siya ang katawan, siya ang ulo at tayo ang katawan. Yun yung tumama doon sa bato doon sa na-establish ang kaharian ng Diyos. Amen? So ang ating anticipation is not mayroon pa bang one world government? Hindi. Ang anticipation natin, Panginoon, ipakita mo sa akin ang kaharian mo. Kapagkat yun yung aking desire, Panginoon, na makasali ako sa kaharian mo. Amen po mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. So, tingnan natin yung 1 Chronicles chapter 22, mga kapatid. Sabi niya, then he called for Solomon, his son, and charged him to build an house for the Lord God of Israel. Diretso lang tayo. And David said to Solomon, my son, as for me, it was in my mind to build an house unto the name of the Lord my God. But the word of the Lord came to me, saying, thou hast shed blood abundantly, and hast made great wars. Thou shalt not build an house unto me. So, na-disqualify si David. Siya may gustong gawa ng bahay ng Panginoon, pero na-disqualify siya sapagkat maraming dugo ang dumalak sa kanyang mga kamay. Amen? So, ano ibig sabihin dito mga kapatid? Ang church tayo ay engaged tayo sa spiritual warfare ngayon. Tingnan mo si Solomon. Tingnan mo, sabi niya, but the word of the Lord came to me saying, thou hast shed blood abundantly, and hast made great wars. Thou shalt not build an house unto my name, because thou hast shed much blood upon the earth in my sight. Sabi sa verse 9, behold, a son shall be born to thee. Sino yun? Si Solomon. Sabi niya, who shall be a man of rest? Oh, hallelujah. Kumahinga ka. Hindi pala mabibil ang bahay ng Panginoon, puro lang digmaan, kapatid. Sapagkat kung mayroong digmaan nandiyan, pa nakatayo pa muna bahay. Di ba we are involved in spiritual warfare? Meaning to say, mga kapatid, nandiyan pa. Mayroon pang digmaan, wala pang kapayapaan. Kinakailangan papayapa ka sa harapan ng Panginoon. Hallelujah. Kaya sabi niya dito, behold, a man shall be born
of rest. His enemies round about, sabi niya, I will give him rest from all his enemies round about, for his name shall be Solomon. Yung Solomon kasi is solemn, which means peace. Yung ibig sabihin sa Solomon. And I will give peace and quietness unto Israel in his days. And he shall build an house for my name, and he shall be my son, and I will be his father, and I will establish the throne. So, makita natin, talagang, kung tingnan mo yung chapter 5 at chapter 5 ng Second Chronicle mga kapatid, natapos ni Solomon yung pinapagawa sa kanya. Amen? Biro mo, natapos nga ni Solomon. Paano pa si Kristo? Si Kristo ang nag-build ng house na ito. Di ba si Kristo ang pundasyon? Hallelujah. Tingnan mo yung sabi niyo, thus all the work that Solomon made for the house of the Lord was finished. And Solomon brought in all the things that David, his father, had dedicated, and silver and the gold and all instruments, put he in the treasures of the house of God. Dito sa verse 13, sabi niya, it came even to pass, as the trumpeters and singers were as one, yung trumpeters and singers, mga kapatid, are priests. Sabagat hindi ka nga pwede makapasok sa templo pag hindi ka pari. Amen pa ba? Kailangan pamilyar tayo dito. Hindi ka makapasok kasi makapasok lang noon, pare. Libita lang makapasok sa templo. At sabi dito, when the trumpeters and singers were as one, mayroon na silang isang boses, mayroon na silang isang tinig. Kumusta ngayon ang church, mga kapatid, as trumpeters and singers of God? Mayroon ba tayong isang tinig yan? Di ba makita natin, pakinggan natin, different voices, hallelujah, out of tune ang church. Ang sabi niya, to make one sound to be heard in praising and thanking the Lord, and when they lifted up their voice with their trumpets and cymbals and instruments of music, and praised the Lord, saying, for He is good. Ito yung message. Ang Panginoon ay mabuti. Pero bihira na natin mapakinggan yan. Minsan yan, ang Panginoon ay mabuti. Ang mapakinggan na palagi ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Ang Panginoon ay mapagiganti. Pupunta siya dito upang higantihan niya ang tao. Mga kapatid, didiscard nyo yung mga ano na yan. Hindi po mapagiganti ang Panginoon. Ang pagpataw ng Panginoon ng parusa sa atin, parusa ng isang ama. Ang lahat ng tao ay nagmumula sa Kanya. Lahat ng tao ay bahay niya. Kaya nga ang lahat ng parusa natin natanggap, may relasyon ito sa pagbuo ng bahay na yan. Kapag gusto siya na manilahan kung sa bahay niya. At kung magtanong tayo sino yung bahay na yun, hindi na tayo makaabot doon sa John 14. Wala tayong oras. Ikaw at ako ang bahay niya. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Halinawa, may nakuha tayo mga kapatid sa ating Bible study ngayong hapon. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Tayo muna tumayo at tayo salamat sa Panginoon. Panginoon, maraming pong salamat sa iyong mensahe na ibigay sa amin yung hapon. Thank you, Holy Spirit, for having your ministry in our hearts this afternoon, Panikad. Salamat, Panginoon, na ikaw nagbukas sa aming kaisipan, sa aming mga mata, aming understanding, Panginoon, upang aming malaman yung salita ngayong hapon. Pagpalayan mo aking mga kapatid, pagpalayan mo kaming lahat, O Diyos. Lalabas kami sa payasampahan na ito, Panginoon. Taglay ang kaligayahan, kagalakan, kapayapaan sa inyong mga puso. Sapagkat ikaw ay aming nakatagpo ngayong hapon na ito. Salamat po, Diyos. Sa iyo po namin binabalik na kapapulit pa sa salamat. In Jesus' name. Amen. Salamat mga kapatid. At ibalik ito. Okay, let's proceed to our offering. Proverbs 3 verse 9. Honor the Lord with all your wealth, with the first fruits of all your crops. Then your barn will be filled to overflowing, and your vats will brim over with your new wine. Offering to the Lord is also an act of worship. Just like hearing the word of God, singing praise and worship and praying. It gives us the opportunity to respond in the gratitude to the grace, love, and mercy of God, and put our faith and trust in the Lord.
and through action. And also, I believe the best offering that we can give it to our God is our heart. Okay, let's pray. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord, for this day, oh Lord God. Thank you, Lord, for everything. And thank you, Lord, for the blessing that you are giving to us, oh Lord God. Lord, we know and we acknowledge, Lord, that all this blessing that is comes to you, oh Lord God. And we thank you, Lord, that for your forever faithfulness to us, oh Lord. And Lord, as we give our offering to you, Lord, bless this gift and may be used for the furtherance of your kingdom. And may this gift be used to help others, oh Lord God. And Lord, for us, the givers, continue to bless us, oh Lord, and use us as a channel of blessings for others, oh Lord. And this is our prayer in Jesus' name. Amen. Unexplainable.
praise you and we adore you, O God. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita, O God. Lord, dalangin namin sa araw na ito, O God, sa pag-uwi namin, Panginoon, namnamin pa rin namin at ingest namin ang iyong mga salita, O God. Tunay nga po, Panginoon, na kami ay nagpapasalamat sa iyong pagpapala. Thank you for your love alone, O God. Hallelujah. Na pinagbubuklod mo ang aming buong pagkatao, ang aming mga pamilya. Lahat, Panginoon, ng may kaugnayan sa aming buhay ay pinapakialaman mo. And we allow you, God. We allow you, Lord, na pakialaman mo po, Panginoon, ng aming mga buhay upang kami, Lord, hallelujah, ay magkaroon ng buhay ng naaayon sa iyong kagustuhan, O Diyos. Thank you, Lord, for the life of our pastor, Pastor Gilbert, O God. May you continue, Lord, to use him as your mouthpiece, O God. At habang siya, Panginoon, ay naghahasik ng iyong mga salita, pagpalain mo rin ang kanyang pamilya. Bless this family, Lord. Bind them together with the love that comes from you alone. Bless them financially, emotionally, spiritually, and ang kanilang mga kalusugan, Panginoon, ay ingatan mo. Maging kaming lahat, Panginoon, dalangin namin. We pray, O God, sa darating na linggo na kami ay haharap na naman sa aming weekday, sa aming mga trabaho. Lord, pagkalooban mo kami, Panginoon, ng malusog na pangangatawan, Lord, as we face again our work, O God, ang aming mga trabaho, pagpalain mo ang aming mga employer, O God, pagpalain mo kami, Panginoon, ang aming mga katawan, alisin mo, Lord, ang aming mga nararamdaman, for we believe, Lord, that you are our great healer. Panginoon, ang aming pamilya, ay ingatan mo kaming lahat, Panginoon, ang aming mga anak, ang aming mga relasyon sa aming mga asawa at mga anak, Lord. Kami ay bigyan mo, Lord, ng magandang relasyon na ito, Lord, ay may divine protection na nanggagaling sa inyo, O God. Lord, as we go home, give us protection as we travel, O God. We give you praise, glory, and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Konting announcement lamang. Sige po kayo kasi si brother may testimony. To God be the glory. Salamat sa ating treasurer. Gusto nating i-announce sa ating congregation na yung ating na likom nung ating Mother's Day. Remember, we had our fundraising at mababayaran na natin yung drums. Which is, we are very thankful sa family ni Brad Rodwin kasi kalahati lang yung binayaran natin. At yun po ay mababayaran natin. Puri ng Diyos. Yun ay isang pasasalamat natin dahil siyempre po, ang Panginoon ay nagpo-provide ng mga tao na yung well-off ay biruin nyo, kalahati lang ng drums ng amount ang binayaran natin. And again, nakabili din tayo ng keyboard na mura. Thank you sa buhay ni Brad Edmond at may gagamitin na po tayo sa susunod at bayad na rin po iyon. Praise the Lord, napakabuti ng Diyos. So, salamat po sa ating mga ginawang napakasipag na pag-fundraising. Thank you for the Cruz family na binibigyan ng Panginoon ng wisdom para gawin ang mga ito. Bagaman sila ay bago sa ating church, the Lord are using them to have this wisdom. At tayong lahat po, tayong lahat ay sama-sama sa ating gawain ito. Ano pa po, ang ating next service will be on July 6. July 6 po. Yan po. And then, ano pa ba? Ang ating first year anniversary po pala ay will be on September. So, mamili po tayo. September 4. From first week, kailan kayo magbabakasyon sis? 9? September 9 na po wala sila sa anniversary natin. So, pwede ba natin Okay, so, sige po. So, hindi naman nangangulong ang ating anniversary September. So, mamili po tayo ng date, either September, October, na nandito tayo lahat. Kasi masaya pag nandito tayo lahat na may experience natin ang ating first year anniversary ng Father's House Ministry na God is so great na meron na tayong sanctuary na ganito. Amen po. Opo, first year kasi, di ba, tinatigil tayo. And ito talaga yung pinag-pray natin that the Lord answer us. Maraming beses tayong nagsubok uli after ng pandemic na maghanap ng sanctuary and finally, ito talaga yung kasagutan ng
Panginoon sa atin. So, ito yung first year natin dito na anniversary. Amen. Amen po. So, sige po. Pakinggan po natin si Brother Rodwin kasi siya po ay may testimony. Praise the Lord. Hindi, pinapractice ko lang kasi na dapat sana in every service may mga ginagawa ang Panginoon sa atin na kabutihan sa buhay natin, di ba? So, malaki po ang maitutulong nun kung i-share natin yung mga experiences natin sa mga blessing na galing sa Panginoon. Amen. So, ikuha ko lang po yung commitment and dedication. Yun po eh. Kasi kahapon, di ba nagtipon-tipon kayo sa park? So, talagang inano ko po na maka-attend sana. Kaso lang, yun lang po ang talagang day off ko na maituloy ko yung trabaho ko sa comfort namin. Kasi yun po ang talagang nai-stress talaga ako gabi-gabi, hindi ako makatulog dahil ang mga sasakyan sa labas. So talaga, kung mag-hire naman po ako, although na makatipid ako, kung mag-hire ako ng makasama ko sa team ko na mga trades, gagastos din po ako. So ang ginagawa ko, kahit mahirap sa akin, inaano ko na lang na unti-unti para hindi ako gumastos. Medyo kuripot din po tayo. So narinig ko po kasi kay Mrs. ng pag-uwi niya, naikwento niya lang na napaluha daw si Pastora. Dahil doon sa baby shower ng apo ko, magiging apo ko na yung bang actually, inasahan ko talaga na marami tayo doon. Kasi yun lang naman ang pagkakataon ko sana na i-announce doon yung tungkol sa ministry natin. Medyo nagpapasalamat nga po ako nandun sina Brother Ray. Pero don't get me wrong, pero nagpapasalamat po talaga ako na kahit hindi tayo marami doon, at least meron tayong mga kapatiran na nandoon. Tapos may mga delegation yung mga pamilya ni Pastor. Nandoon din si Ide. Tapos napadala si Sister Open ng pagkain. Although, okay, maganda. Pero wala po sa akin na sa isip ko na magtampo. Kasi po, ang sa isip ko is commitment and dedication sa church natin. Kahit po anong mangyari, kahit po makaranas ako o ang pamilya ko ng disappointment, hindi ko po iiwan itong pinaniniwalaan natin. Yung faith natin sa Panginoon. Yun lang po. Kasi po, ang blessing po ng Panginoon sa atin is through our commitment and dedication. Kasi ang kaaway po nandiyan palagi. Bumubulong po sa atin para magiging malayo tayo sa Panginoon. Kahit ano pong sitwasyon niya, gagamitin po ng kaaway natin na talaga mapalayo tayo sa Panginoon. Katulad po na nangyari na ito sa akin. Alam ko na ang natitira kong mga time na day off, talagang i-occupy ang attention ko, tapos ang isip ko na hindi maka-attend sa Bible study, hindi maka-attend sa mga services natin, hindi ko makakonsentrate kung anong gagawin natin sa music team. Pero I'm just praying every night na hindi ako ma-overpower noon. Pero alam ko, ang lahat ng ito na nangyayari sa amin is through the blessing of the Lord talaga. Kasi biro mo yung nangyari sa sasakyan namin. Hindi po biro stress yun kasi hindi lang po bagay na sasakyan yun. Yung safety po ng pamilya ko. Yun ang ano doon. Kaya pero despite niya, may ginawa pong malaking
tulong ang Panginoon sa akin. Kasi unexpected po yung binayaran sa akin ng insurance. Unexpected po, na cash flow sa sitwasyon namin. At dahil po doon, nagtanong ako sa Panginoon. Hindi ko in-expect ito. Bakit? Ayun, bakit na naman ako? Sabi ko, bakit? Anong purpose? Yun pala po may purpose yun. Dahil sa miyembro ng pamilya ko, meron palang hindi ko alam. Sorry. Hindi ko po alam na malalim na palang problema. At ang sitwasyon na po na yun, alam ko in the future, malulubog. Malulubog talaga. So bilang head ng family, bilang miyembro ng isang pamilya, hindi ko po matiis. Ang purpose pala ng lesson na yun is tulong. Itutulong ko. Which is, I didn't get any doubt na i-help ko yun. I-help ko yun. Although na alam ko na makasurvive ang tao yan. Makasurvive. Pero iniisip ko, kung makasurvive din naman yung tao yun in the long run, what is it ngayon ko gagawin ng tulong na to? Pero alam niyo ba, sa tulong na yon, binalik ng Panginoon sa akin duble-duble na projects. Duble-duble na projects. Biro mo, ang Panginoon talaga, ganito tayo eh. Blessing ng Panginoon, tayo sumasalo, tayo lang yung grab, yung tinatawag na, ano tawag dito? Channel. Dahil kung hindi natin isi-share yung blessing na yun, magiging curse yun. Magiging curse yun. Channel lang tayo. Yung lahat ng blessing makukuha natin sa Panginoon, i-bless natin dito sa mga nangangailangan, tuloy-tuloy po yun. Tuloy-tuloy. Huwag po tayong malakot na tayo ay tumulong, na mawawalan tayo, or let's say na hindi na darating yung mga blessings sa atin. Pero hindi po. Hindi tayo mawawalan. At ang malaking blessing na mangyayari sa atin is yung katawan natin na be-bless. Nagiging healthy tayo. Kaya, yung sa mga miyembro ng pamilya natin, lahat po ito, lalo na sa mga father like me, Pastor, Lorraine, Lorna. Ika nga sa Facebook, sabi nila, yung pinakasinungaling daw ng miyembro ng pamilya is yung mga tatay. Di ba? Dahil may nararamdaman na kahit tanungin ng mga anak, ng asawa, kumusta ka? Okay lang. May nararamdaman ka ba? Wala. Okay lang naman. Oh. Napapagod ka ba? Wala. Okay lang. Yung mga tatay kong pinakasinungaling, may nararamdaman? Wala pa rin. Pagod na? Wala pa rin. Dahil lahat ng ginagawa namin sa pamilya namin. Una po sa Panginoon, na kahit mawala man kami sa panahong ito, maiiwan yung legacy namin sa mga anak namin. Na kahit ang legacy na yun ang susundin nila. Alam ko, ito si Pastor. Biro sa 65 years old, nagtatrabaho pa. Dapat sana, pahinga na to eh. Pero dito sa Canada kasi, hindi natin kailangan pahinga. 67 bro. Dahil kailangan tayo ng pamilya natin. 67, Pastor. 67. Imagine that. Kaya so yung sa mga anak po natin, sana po intindihin ninyo din ang sakripisyo ng mga parents natin.
Dahil ito po ugali na to, talaga, sinasabi ko sa inyo, itong ugali ko ngayon, ewan ko, sabi nga ng kapatid ko sa US, sabi niya, destiny na natin yan to. Tutok kasi yung palaya ko sa destiny na natin yan to. Dahil minana natin yan sa mga magulang natin na kahit may nararamdaman tayo, wala na. Tapos, hanggang malakas, sikap na ng sikap, trabaho lang ng trabaho. Hanggang sa sumuko yung katawan. Wala tayong magawa eh. Nasa bloodline natin yan. Nasa legacy natin na nakikita sa mga magulang natin. Kaya, yung topic ko po na commitment and dedication sa Panginoon, yan din po ang Panginoon natin. Committed siya sa atin. Dedicated siya sa atin. Kaya yun po ang magiging salamin natin. Dito, sa samahan natin na ito, wala pong puwang ang tampok. Amen? Kahit anong mangyari po tayo, iisa po tayo. Iisa tayo sa Panginoon. Amen? Kaya, God bless po sa ating lahat. Testify ka, bro, Ray. Si Kuya Ray daw, may testimony po. Next time. Testimony pa. Amen. Amen. Oh, sige, sige. Si Pastor. Salamat ko sa Spiros ng Bakit. Ngayon na mula tayo ng pagbasa ko ng programa nyo. Salamat, sister. Maganda. Idagdag ko na rin pala sana itong base amp natin. Faith na rin po yan. Amen. Bless the Lord. So wala na po tayo muna sa mga instruments natin. Sobra-sobra na po yung nagawa nila, Pastor. Amen. Testimony. Pastora, Ano pa? may testimony pa? Sa susunod daw pong service si Sister Joanne, pinaiyak mo siya kasi grabe din ang bigat na naramdaman nito. But the Lord making her strong. Next po ang kanyang testimony ng service. Praise the Lord. Praise the Lord.